sa linya si Secretary Vince Dizon ng DPWH. Secretary Vince, good morning po. Good morning po. Good morning, Aljo. Opo, Sec. Hingi lang po kami ng update sa pagbagsak po ng tulay po dyan sa Alcala, Pangasinan. Opo, unang-una po, no, na kagabi nagpadala na po tayo ng engineering team i-assess yung damage ng bridge. At para din malaman natin ang mabilisan kung ano ba ang pinakamabilis nating paraan para maayos to, no? Kasi alam mo, napaka-importante ng bridge na yan sa Alcala dahil yan ang nagko-connect sa Kapitolyo ng ng Cagayan, ng Tuguegarao, paakyat papuntang norte sa Aparay. So, napaka-importante niyan at dahil wala na yung bridge yan ngayon, ang layo po ng iikutan ng mga kababayan natin, pati na rin yung mga essential na goods, no? So, bukas din po pupunta ho ako dyan para makakuha na ako ng report sa field mismo para mabilis nating maayos. Pero kailangan din nating malaman ano ba ang nangyari, bakit bumagsak yung bridge, no? I-assess natin. Kasi napakaluma na niyan, Aljo, no? 1980 pa yan naitayo. 45 years na yan. So dalawa yung tanong ko, di ba? Unang-una, bakit bumagsak? Yan ba dahil dahil mabigat masyado yung dumaang mga truck na nakita natin sa mga litrato, or yan ba kinailangan ng retrofitting at maintenance na hindi ginawa? Dahil yan po na-discover ng Pangulo natin sa San Juanico, no? Na kaya nagsara yan dahil ilang taon, ilang dekada yan na hindi inaayos, hindi mine-maintain ng maayos, hindi rin retrofit. So yan ang dalawang katanungan na kailangan nating masagot. Opo. Pero more importantly, ano ba yung kailangan natin gawin para mabilis nating maitayo yan ulit? Opo. Ngayon pa naman harvest season dyan sa Cagayan. Opo. Kaya po critical po yan kasi ang layo po ng iikutan ng mga truck para po makatawid from north to northern Cagayan and pababa ng Tuguegarao. Opo. So bibigisan po natin yung pagsasaayos niyan, no? At ako po mismo ay pupunta diyan bukas na bukas. Opo. So wala na sabi ho ng PDRRMO, mga sugatan lang daw ang naitala at hindi naman totoo na may namatay. Opo. Wala pong namatay sa reports, no? At merong mga na-injure lang. Pero kailangan talaga maayos natin itong tulay na to ng mabilisan. Opo. Sir, may iba po ako. Ang sabi ho ng Pangulong Marcos Jr., resignation of those linked sa anomalya ng flood control not enough. Talagang meron talaga makukulong po dyan. Opo. Ano po reaction nyo doon? Totoo po yun. Kaya po nung nagsimula tayo dito, wala tayong tigil sa pagpapile ng mga kaso, no? Kasi sabi nga ng Pangulo, hindi enough ang resign. Tsaka hindi porket nag-resign ka o nag-retire ka, lusot ka na. Hindi ganun. Kung ikaw ay may kinalaman dito, pasensyahan tayo at makukulong ka. So yan po ang sinisigurado natin. Sabi nga ng Pangulo din, nung interview niya lang kamakalawa, sabi niya, kailangan, although naiintindihan niya na naiinit na mga kababayan natin at dahil galit na galit po tayong lahat dito sa nangyaring ito, kailangan mitikuloso tayo sa pagpapile nitong mga kaso. Kasi ang ayaw nating mangyari, sabi nga ni Pangulong Marcos, magpapile tayo, tapos dahil nga mahina ang ebidensya o hindi maayos ang pagkakagawa ng kaso, makakawala lang. So yun ang sinasabi niya sa amin paulit-ulit, na hindi lang sufisyente yung makukulong. Kailangan hindi makakawala. No? So dahil lang sa mga kung ano-anong mga technicality. So kailangan talaga yun ang gagawin natin. At yun ang gagawin natin, katulong at katuwang ang ICI. Opo. Kaya nagkakaroon po ng mahigpit na case build-up ngayon ng ICI. Bagamat hindi natin talaga maiwasan ang mga kababayan natin na uhaw sa impormasyon. Hindi isa sa publiko ng ICI ang investigation. Ano po masasabi niyo doon, Secretary Vince? Alam niyo po, ako po, hindi po ako abogado, Alvin. So, para sa mga kababayan natin na talaga namang talagang galit at naiinip at uhaw sa impormasyon. Naiintindihan po natin lahat yan kasi yan din po ang nararamdaman natin lahat. Pero sa tingin ko naman po, yung kredibilidad ng mga members ng ICI, yung tatlong membro, si Justice Reyes, si Ma'am Rosana Fajardo ng SGV at si former Secretary Babe Singson, unquestionable po yung kanilang integrity. Kaya kung
magtiwala po tayo sa proseso nila, magtiwala po tayo sa mga desisyon nila. Pero sa tingin ko po, sa mga susunod na linggo, ako po'y naniniwala na sunod-sunod na po yung mga kasong ipa-file ng ICI. Sa katulong na rin natin no, sa DPWH, katulong ng DOJ, katulong ng NBI, ano ho ito, no? Talagang pananagutin natin na ang mga dapat managot dito sa talagang karumal-dumal na pagnanakaw ng kaban ng bayan. Opo. Kumusta po ang ginagawa ninyong documentation, paglilinis po ngayon ng DPWH sa pangkalahatan? Sa hanay po ninyo dyan, Tuloy-tuloy po Secretary. tayo, no? Tuloy-tuloy po tayo, Aljo, no? Katuwang nga natin ang ICI dito. At masaya din tayo dahil kagabi dumating na galing abroad yung bagong special advisor at investigador ng ICI na pumalit kay Mayor Benji Magalong, si former Chief PNP June Asurin na nakasama din ni Mayor Magalong si General Asurin nung panahon nila sa PNP. At in fact, magkikita po kami ngayong araw mismo para po mag-uusap na po kami ng way forward at ito turn over po ni Mayor Magalong kay General Asurin yung kanyang napakadami ng mga dokumento at investigasyon itong mga nakaraang buwan na. Okay, sige po. Maraming salamat po, Salamat po, Secretary Aljo. Vince. God bless po. Ingat po kayo. God bless po. Good morning. Good morning. Thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL News.